Ang Bermuda Triangle ay isang lugar sa hilagang bahagi ng karagatang Atlantiko na napapaligiran ng Miami, Bermuda at Puerto Rico. Kilala ito sa mga ulat ng mga nawawalang sasakyang panghimpapawid at mga barko sa loob ng rehiyon. Bagamat maraming mga teorya ang tungkol sa mga sanhi ng insidente dito, gaya ng mga natural na phenomena, mabigat na alon, at mga magnetic anomalies, wala pang tiyak na paliwanag kung bakit nangyari ang mga ito. Pero bago po tayo magsimula, baka naman pwedeng kayong mag-like and subscribe dito sa ating channel. Maraming mga kwento ang patungkol sa Bermuda Triangle na naging paksa ng mga libro, dokumentaryo at pelikula. Pero kung susuriin po nating maigi, ang mga eroplano at barko na nasira o nawala sa lugar na ito ay mas mababa ang bilang kung ikukumpara natin sa ibang mga lugar. Sa kabila po nito, ang mga misteryo sa pagkawala ng mga nasabing sasakyan sa Bermuda Triangle ang patuloy na nagiging dahilan kung bakit ito naging popular sa buong mundo. Ilan sa mga pinakasikat na barkong lumubog dito sa Bermuda Triangle ay ang USS Cyclops, isang malaking collier cargo ship na pagmamay-ari ng Navy. May sakay itong 309 na tripulante at pasahero. Kasama rin dito ang 11,000 tons ng manganese ore. Ang misyon po nila, magdala ng supplies mula Rio de Janeiro, Brazil, papuntang Baltimore, Maryland, USA. Noong March 3, 1918, huminto pa po ito sa Barbados upang magkarga pa ng mga karagdagang supplies papuntang Baltimore. At noong March 4, 1918, umalis na ito sa Barbados at bigla na lang itong nawala. Ang barko ay hindi nagpakita ng distress signal o kahit man lang pag-ulan doon sa lugar na nawala ito. Sinubukan nilang hanapin ang mga labi ng barko, ngunit kahit isang piraso ay wala silang makita. Kahit po katawan ng mga tripulante at mga pasahero, wala rin silang nakita. Noong December 5, 1945 naman, nawala ang ilan sa mga sasakyang panghimpapawid. Isa na rito ay ang Flight Number 19, isang grupo ng 5 bombing training planes na nawala sa Bermuda Triangle. Hindi po may paliwanag kung bakit nawala ang mga ito. Kaya, para alamin ng mga panahon na yon kung bakit nawala ang Flight 19, lumipad ang rescue aircraft na kung tawagin ay PBM Mariner. Ngunit, 20 minuto pa lamang po ang nakakaraan mula nang ito ay makalipad, nawala na po agad ang komunikasyon nito sa base militar. At kagaya po ng Flight Number 19, ganun din po ang nangyari sa PBM Mariner. Nawala rin po ito at hindi na nakita kailanman. At noon naman pong 1963, ang Marine Sulphur Queen ay nawala rin sa Bermuda Triangle. Isa po itong oil tanker ship na kinonvert para magdala ng molten sulfur. Ang barko ay may haba pong 525 feet at may sakay itong 39 na tripulante. Kasama na po yung kanilang mga kargamento na 15,260 barrels ng molten sulfur. Noong February 2, 1963, umalis ang barko mula sa Beaumont, Texas at papunta sanang Norfolk, Virginia. 2 araw ang makalipas, February 4, 1963, ang huling komunikasyon sa barko at ang lugar kung saan ito nawala ay walang iba kundi sa rehiyon ng Bermuda Triangle. Isang malawakang search and rescue operation ang isinagawa, ngunit walang nakitang labi ng barko o katawan ng 39 na tripulante. Tanging ilang piraso lamang ng life jacket at life preserver ang nakita. Ayon sa mga unang pag-aaral, ang tinitignan na dahilan sa pagkawala ng mga sasakyan ay kakaibang magnetic anomalies ng lugar, malalaki at malalakas na alon, human error, at mga alien theories. Unahin na po natin itong magnetic anomalies ng lugar. Ayon po sa modernong pag-aaral, ang sinasabing magnetic anomalies ay hindi totoo, sapagkat ang modernong sasakyan ngayon na gumagamit ng mga GPS ay bihirang naapektuhan ng magnetic variation. Yung tungkol naman po sa mga malalaki at malalakas na alon ay may posibilidad. Ito po yung ilan sa mga dahilan. Malalaking ocean currents na nanggagaling sa North Atlantic Ocean. Rogue waves o biglang tumataas ng walang babala yung alon dulot ng pagsasama-sama ng mga alon sa iba't ibang direksyon. Submarine topography na tumutukoy sa kakaibang topografiya ng seabed. Hindi po kasi pantay ang seabed ng Bermuda Triangle. Meron pong parte na sobrang lalim tapos biglang tataas ng sobra. Kaya nakakapag-produce ng malalaking alon. At panghuli po ay yung pagbabago-bago ng panahon. Dahil ang Bermuda Triangle ay ang lokasyon kung saan nabubuo ang mga tropical storms at hurricanes. Sunod natin ay ang human error, na sinasabing pangunahing dahilan ng pagkawala
ng mga sasakyang panghimpapawid at barko sa Bermuda Triangle. Ito po ay dahil sa kakulangan ng komunikasyon, mga maling desisyon, kulang sa paghahanda, maling pagnanavigate, kulang sa kasanayan ng mga tao sa pagharap sa mga natural na kondisyon sa rehiyon, at pagkawala ng focus dulot ng stress at panic. Pero lahat po ito ay hindi nasagot ang katanungan kung bakit walang makitang labi ng mga barko at mga tripulante. Sa laki po kasi ng barko na lumubog, ay hindi pa rin po makita ito hanggang sa ngayon. Dahil nga po hindi naman makita ang mga nawawalang labi, dito na naman po pumapasok yung mga alien theories. Kagaya po ng alien abduction, kung saan ginagamit nila ang Bermuda Triangle bilang isang lugar kung saan inaagaw nila ang mga tao, barko at eroplano para sa kanilang sariling pag-aaral o eksperimento. Pangalawa ay ang alien advanced technology. Mayroon daw isang base ng mga alien sa ilalim ng dagat at ang teknolohiya nila rito ang nakakaapekto sa navigational instrument at radar system ng mga sasakyan. Ito pong theory na to ay masasabi nating mali kasi gaya nga po nung sinabi natin kanina, pinamalian na po ito ng modernong pag-aaral. Yung mga sasakyan po kasi ngayon na may mga GPS, hindi naman po naapektuhan masyado yung kanilang navigational system. At ang pangatlo naman po ay mayroon daw gateway sa Bermuda Triangle na ginagamit ng mga alien para maglakbay sa iba't ibang universe. Ang mga sasakyan raw na dumadaan dito ay aksidenteng natutulak sa ibang dimensyon. At ang mga alien theories na ito ay pinagtibay ng mga ulat mula sa mga piloto at mandaragat na nagsasabing may nakita silang ilang hindi maipaliwanag na mga ilaw o kakaibang bagay sa kalangitan habang nasa Bermuda Triangle. Ang iba naman sinasabing meron silang nakitang liwanag at biglang nawala. At pagkatapos daw po nun, nagugulo na yung kanilang navigational system. Kaya lang, ang mga alien theory ay walang sapat na ebidensya, kagaya ng mga una nating nasabing teorya. Yung misteryo ng pagkawala ng mga sasakyang panghimpapawid at mga barko ay nananatiling misteryo hanggang sa panahon ngayon. So doon ko na po tatapusin ang topic natin ngayon. Nasa inyo na po ang pagpapasya kung saan kayong panig maniniwala. Muli, maraming salamat at sana'y samahan niyo pa ako sa mga susunod pang video.